Para sa ilan, ang ating katawan parang canvas na pwedeng gawing artwork sa pamagitan ng tattoo. Pero pati mata? Ang tindi ng epekto ng coronavirus sa buong mundo tumatatak. Kaya ba ang tattoo designs ng iba coronavirus-inspired na? Kagaya na lang ng tattoo na ito sa braso kung saan ang frontliners nakikipaglaban sa isang malaking coronavirus. Astig! May nagpatattoo rin sa kanyang kamay ng stay home, stay safe. May mensahe rin na laban Pilipinas. Si Didi, hilig daw talagang magpatattoo. At bago pa magka-pandemic, nagpa-eyeball tattoo na rin siya. That time, parang napasok ako sa stage na wala akong ma-feel. Parang nasabi ko sa sarili ko na matapang pala ako kasi kinaya ko. So para siyang validation or para siya yung confirmation na kahit babakla-bakla ka, meron ka rin palang natatagong tapang. Ang 30 minutes niyang pagpapa-eyeball tattoo, wala raw anesthesia. Sa tuwing may lalapit sa akin, magtatanong na kung anong feeling or if may kakilala kung gusto magpatato, sinasabihan ko talaga sila na pag-isipang mabuti kasi hindi siya biro. Permanent talaga siya and iba-iba kasi yung pain tolerance ng tao. So hindi ko masasabing ang masakit para sa akin is same level na ang sakit para sa ibang tao. Ang kanyang mga tattoo, out and proud niyang ipinagmamalaki sa kanyang social media accounts. Pero hindi lahat natuwa, kaya si D bumuelta. And I got bashed because of having my eyes tattooed and all these tattoos in my body. Now, for those who are saying that I don't have any contribution to the society, first off, I'm an HIV awareness advocate in the Philippines, also fighting discrimination for tattoos and body modifications in the office. Just respect each other. Love. Ang pagpapa-eyeball tattoo, matagal nang meron dito sa Pilipinas. Ang isang Japanese national na nagtungo rito sa Pilipinas para magpatattoo sa mata. Siya, si Otomamay Haruki. Una na raw niyang pinatattoo ang kanyang kaliwang mata sa Canada. Pero namahalan daw siya roon. Sa ibang bansa kasi, ang eyeball tattooing umaabot ng 50,000 pesos kada mata. Kaya nung nabalitaan niya na mas mura ito sa Pilipinas, sa halagang 25 to 30,000 pesos lang kada mata, dito na siya nagtungo. Dito nakilala ni Otomamay si Ricky Santa Ana, presidente ng Philippine Tattoo Artists Guild Incorporated. Matagal kami nag-conversation, inabot kami ng mga 3 months. Medyo naging masaya ako kasi marami ng turistang mga pumupunta rito para lang magpa-body modify. Ang gamit nila, syringe o injection, at ang itinuturok na ink sa mata, pareho lang din daw ng ginagamit nilang ink sa pagtatattoo sa balat. Insulin needle, gauge 29. Ito yung pinakamanipis na pinang-inject sa mata. Ang scleral tattooing o eyeball tattooing, klase ng body modification kung saan nilalagyan ng kulay ang sclera o yung puting bahagi ng mata. Simbolo raw ito ng self-identity at self-expression. Gusto lang nila maging individual at mapakita nila na hindi sila mga normal na tao. In a sense na parang meron silang mga special na mga talent. Sa aking pagkaalam, nag-start tumatagal na panahon na ginagamit sa mga duling, sa mga cross-eyed, saka sa may mga damage sa mga mata, in-inject nila ng black para makorek lang, para mas maganda siya tingnan pagkausap. Ang prosesong ito, permanente na raw at wala na bawian. Hindi rin daw sila basta-basta nagsasagawa nito. Kailangan muna namin evaluate, counseling. Kailangan muna namin talaga makonsulta siya ng doktor para bago namin lagyan. Para mapangalagaan ang eye tattoo, hindi raw ito dapat i-expose sa araw kapag katatapos pa lang ng proseso. Makatutulong din daw ang eye drops. Isa sa mga naging kliyente ni Ricky, ang call center employee na si Christopher, na nagpatato ng itim na ink sa kanyang mata noon lamang nakaraang taon. May alaga raw na unggoy dati sina Christopher at ginaya lang niya ang itim sa mata nito. Monkey is a wise animal.
So, yun, kaya ako siya nagustuhan. Sa una, sinubukan daw niyang mag-contact lens. Ang mahirap lang kasi sa contact lens, mabilis mag-irritate pag malalaki yung contact lens. So, yun, nai-irritate kagad yung mata mo. Hanggang nakahanap siya ng permanenteng solusyon sa kanyang problema. Nag-research na rin ako, kaya lang sa European country siya, doon na meron naglalagay ng mga ink sa mata. Sana meron na rin sa Pilipinas. Nung nag-research ako, meron ako na-meet na tao, yun, nagpalagay ako. Hanggang nagpasya siyang pati mata, ipatato na rin niya. Pag nawagagalaw kahit ano maramdaman. Bagamat sanay na raw siya sa karayom, iba pa rin daw ang sakit ng tattoo sa mata. Malibot ha. Para kang may puwing, kasi parang may sugat na yung mata mo. 4 na injection, parang yun yung scar niya. First 1 week, it's very critical. Yun, naramdaman ko siya ng first 3 days kasi mayroong part na ink na nire-reject ng mata. 3 days na yun, lumuluha ako ng tinta. Gusto lang daw kasi ni Christopher maitago ang kanyang emosyon. Dati na raw kasi siyang nakaranas ng depression. Siyempre, umaabot ka pa rin sa punto na minsan, aabot ka sa mahina ka. Kaya rin, isa siya sa mga dahilan is like how you hide your emotions. Ang depression kasi, hindi naman basta-basta mawawala yan. Artist to artist lang ang mga nagpapalagay nito. Kung wala ka pang experience sa mga ganito at wala kang kaalaman, hindi ka namin lalagyan. If we look at the recommendations worldwide sa mga organizations ng ophthalmology, hindi natin i-recommend because this is not a medical procedure. After ma-inject, no? Kung ma-infect, magiging ganyan. Ngayon, so kung hindi properly trained ang gumagawa, maaring mapasok niya sa loob ng mata at nagkakaroon ng impeksyon. Ang mahirap kasi, yung mata natin, ang indications na may problema. Of course, may blurring of vision, mumula ang mata. Kasi puti yung mata natin, pag nilagyan mo ng itim, di natin nakita. Iba-iba kasi ang pigments, kasi hindi naman ginawa yun para sa mata. May mga chromium, may iron, all these are toxic to the eye. Just respect each other. Love. Bawat isa sa atin, may kanya-kanyang pinagdaraanan ngayon. Kaya may karapatan tayong magpahayag ng sarili. Basta ba, wala ka namang tinatapakang karapatan ng iyong kapwa. Mga kapuso, kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.